Good day traders, welcome to Lazy Trader Mike's YouTube channel. Today, pag-usapan natin paano mag-set up ng MetaTrader or MT4. Siya yung pinaka-popular, most common forex trading platform na ginagamit sa karamihan ng mga brokers. And if baguhan pa kayo, I would really suggest you get acquainted with it, utilize it for your trading endeavors. Anyways, when you sign up sa Traders Way, you would be given, or any other website, same thing na nagsasign up kayo sa Facebook, you would be given a password, or you choose your own password, and meron ditong private office na tinatawag. When you click this, private office, mapupunta kayo dito, login. So, yung login nyo dyan, yung email na ginamit nyo, and of course, yung password na ginamit nyo to register sa website na to. And after signing in, meron kayong back office or private office na tinatawag. Ito yung snapshot niya. Mask yung mga ibang information dito for security reasons, pero same thing din yung makikita nyo sa pag nag-login kayo sa private office nyo. So ito yung hanapin nyo to start downloading MetaTrader 4. To start trading, download MT4 or install MT4 mobile app. Sa mobile app, di ko na kayo tuturuan paano gamitin yon, explore nyo na lang. Pero ito, MT4 to na tutorial. So ito, download nyo lang yan, and then after downloading, hanapin nyo yung folder kung saan yun siya nag-download. Usually common yan, nasa downloads folder of course. And then you look for, ang usual na file name yan is tw4 setup.exe. So click nyo lang yan, and then para mag-start na siya mag-install, so click nyo lang yes, then click next, then next, go open yung MQL5 website. Yan, yun lang yun. Let's just wait for this to finish. Straightforward lang yung process nito. If you've gone through installing other application on your computer, the same way lang yan siya. So click finish. So after signing up sa Traders Way, bibigyan kayo ng username and login sa MetaTrader and password. Let's say demo account to, ito dito. Itong account number dito, meron yan din dyan sa live account. So ito yung account number ng demo, 235781. Ito example lang to. Ito yung account number ng demo ko. Siyempre, when you sign up, iba yung lalabas dyan. And yung password niya, nandoon sa email. The same email address na ginamit nyo to sign up and start a trading account with Traders Way. So, balik tayo dun sa ini-install natin. Alright, after installing, it will automatically launch. And then, ito na yung makikita nyong itsura nyan. May nakalagay dyan, open an account. Then, merong mga server dyan nakalista. And then, nag-i-scan lang yan. Piliin nyo lang yung kung ano yung available na may ping. So, ito yon, click next. And then, pagka nandito na kayo sa screen na to, select an account type. Since nag-open na kayo ng demo account, click nyo lang yung existing trade account. And then, kung ano yung sinend sa inyo sa email, baka sinendan kayo sa email ng credentials, hanapin nyo lang yung demo account doon. Merong number doon, yung demo, and then number. Click nyo lang yung number, and then you paste lang yan dyan, and then click nyo lang yung password, paste nyo lang dito, then click nyo lang yan, automatic na yan. Alam na nung server na yan kung demo yan o live.
Alright, after successfully logging in with your credentials sa MetaTrader 4, ito na yung makikita nyong interface. Medyo lakihan natin yung screen. Ito na yung makikita nyong interface. Ngayon, if matagal siya mag-load sa start pa lang, kasi medyo loaded yung mga server minsan ng Traders Way or karamihan sa broker's website. Depende sa time na ina-access nyo siya. Pag ina-access nyo siya ng mga gabi like US time, medyo mabagal siya. So ang gagawin nyo lang, isarado nyo lang yung lahat ng chart, and then you start a new chart, then maglo-load na yung price data nyan. So ito yung unang-una, ito yung chart area. Ito yung unang kailangan natin pag-aralan sa MetaTrader. Itong part 1 to will cover download and setup. So tapos na tayo doon. Logging in with credentials, tapos na tayo doon. Customizing the interface. Ito tayo nasa customizing the interface. Ito yung interface. Ito yung sa header, nandito yung mga tools, mga drawing tools, mga time frame, auto trading, kung ano-ano pa. Ito yung market watch, nandito sa left. Market watch. Ang market watch is actually just a panel na makikita nyo yung overview ng bid and the ask, mga prices ng mga different pairs dyan. And then navigator, ito yung mga folders kung saan nakalagay yung mga indicators, experts, mga script. And then itong nasa ibaba na to, saan nyo makita yung balance nyo dyan, mga news. Ayan yung terminal na tinatawag niya. So how do we customize the interface? Kasi kung ganito lang naman yung chart, then isa lang yung laptop na ginagamit nyo, isa lang yung monitor nyo. Pangit kung ganito yung masyadong maliit yung space para sa chart. Ang importante na malaki yung space is the chart itself. So gagawin nyo lang dyan, i-close nyo lang itong mga to, close nyo. You can either close it from this X, or you can click this button. And navigator, ito yung button na yan. And then terminal, you can just close it from here, or you can just close it sa X dito sa ibaba. So medyo malaki na. So para maging mas malaki yung itsura nito, you just click this button, arrange windows, or click Alt R. So ganyan na yun siya. Pero ito dito sa taas, importante ba lahat to? For me lang, ang importante lang as a trader who don't trade those charts below the 1 hour time frame, pwede ko nang tanggalin yan. Paano ko naman gagawin yun? Pag hover kayo dito, meron ditong handler na tinatawag, or dock. Itong part na to dito, just right click that, and then you customize. And then tanggalin nyo yung mga time frame nya, hindi naman gagamitin. Alright. So once again, overview to ng MetaTrader. Hindi tayo magdi-discuss ng setup. Customizing interface muna. So yan, wala na. Ano pa yung sa tingin nyo hindi nyo gagamitin? Tingin ko hindi ko naman ginagamit yung fib. Ginagamit ko lang yan para sa measurement ng isang bar, which is I'm gonna be dadating tayo doon saan yung ginagamit. So tatanggalin ko yung mga di ko ginagamit. Equidistant di ko ginagamit. Mostly text ginagamit ko minsan para reminders. So yun. And then dito sa taas, hanapin natin yung customize natin to. Di ko ginagamit dito. Template, di ko ginagamit yan. Period, nasa time frame na yan. Indicator, you can get that somewhere else. Nandito, insert, nandyan, indicators. Yan lang, auto scroll, importante yan. Chart shift. Okay na. So bawas na siya. Iba pa dito. Etong auto trading, hindi man ito ginagamit eh. Meta editor, hindi ako marunong gumamit yan, hindi ko na yung kailangan. Strategy tester, hindi ko ginagamit yan. Profiles, new chart, okay. And then okay na yan. So itong mga area na to dito, pwede nga nang i-drag yan dun. So meron pa akong additional space para sa chart. And then ano na yung next na gagawin? Saving a template.
Ngayon, ito na yung mga chart nyo. Let's say, ito yung monitor nyo, 4. Pwede pa kayo magdagdag dyan ng kahit ilan dyan. So, concentrate muna tayo sa isa. Delete nyo lang yan. Here's how you open a chart. You open a chart by doing this. It's either you click File, New Chart, Euro USD, or you click the Market Watch, then you drag. Sa blank space kayo magdadrag, Kasi pag nag-drag kayo dito sa Euro USD, mapapalitan yung Euro USD ng pair or forex pair na dinrag nyo doon sa Euro USD. So, palitan natin yung Euro Swiss o USD Swiss. Ayan, ganyan yun. So, focus muna tayo dito sa isang chart. How to, ano na to, saving a template. Customizing the chart. Alright, ito yung unang-unang chart na makikita nyo pag nag-open kayo ng new chart. Ganyan yung itsura nya. So, ang kailangan nyo lang gawin dyan is you right-click and then you click on Properties. Then, pili lang kayo kung anong gusto nyo. Yellow on black, green on black, or black on white. Or gusto nyo ba may grid? Click nyo tong common. Tanggalin nyo lang yung grid. Show grid. Yung iba dyan, huwag nyo nang pakialaman yan. Okay lang yan sila. Ganyan na siya. So, pagka candlestick ka, ito, nasa bar chart to. Bar chart. Ganyan ang itsura nyan. So, candlestick is the most common one. Click nito. Yun. So, itong price na to, kung gusto mo, nandito banda sa gitna kasi masyadong nasa gilid. Click mo lang to. Shift or chart shift. Click mo lang yan. Alright. So, ito na. Let's say, kada open, nag-open ka ng bagong chart na naman. Yan na naman yung makikita mo. Pero, do you need to do all of that? Properties, click ka ng mga colors dyan. All you need to do is save this as a template. Ganito yung gawin mo yan. Click mo, right click, and then click on template, and then click save template. And then, lagyan mo lang siya ng pangalan. Let's say, ano ba yan siya? Naked chart. Ganun lang. Right click, save template, and then lagyan nyo ng pangalan. Naked chart yun. Sinave natin. Lagyan, save, overwrite. Yan. Let's say, nag-open ka nung ibang chart. Pagka mag-open ka from here, make sure minimize to para may madadrag ka na empty gray space. Let's say, open tayo GBP CHF or GBP Swiss. Yan. Right click mo lang to, template. And then, gusto mo pareho ng itsura nito pala. Right click mo, template, naked chart. Right click, template, naked chart. Alright. Ganyan yan. So, kung gusto mo, let's say, ito yung gusto mong pairs na pag-aralan for the week, click mo lang tong arrange windows para ma-arrange yan siya. Kung gusto mo, iba-ibang time frame yan siya, pwede mong gawing iba-ibang time frame. Or, kung gusto mo mag-monitor lang ng isang pair, and then iba-iba time frame, you can do that as well. You click open new chart, Euro US dollar, daily yan. New chart, Euro US dollar, let's say 4-hour chart, new chart, Euro US dollar, weekly chart, Euro US dollar, 1-hour chart. Then arrange mo. Then apply mo yung template. Template sa kada isa. Importante ito pag lalo na, once again, isa lang yung monitor na ginagamit mo. You want to like monitor the progress of a particular or forex pair. Yan yun. Alright. So, next is creating profile. Let's say, ito yung Euro US dollar na chart na gusto mo lang i-monitor. Pero, isa nga lang yung monitor mo. So, gusto mo monitor ng ibang pair. Let's say, naluwa mo yung Swiss Japanese yen. Nilagyan mo ng naked dyan. And then, pag ginanyan mo yan, gugulo na siya. And then, nakakalito na to tingnan. Kasi lalo na masyado nang marami. So, gawin mo yan, delete mo lang yan, tapos balik ka doon. Ang recommended ko lang sa inyo, monitor in one screen
apat na pair lang or apat na time frame. Do not exceed kasi masyado nang liliit yung chart. Di nyo na makikita yung wala nang clarity yun. So, ang gagawin mo nito, let's say, gusto mo to monitor for the week, i-click mo lang tong file, and then i-click profiles, and then you save as. Mag-save lang kayo, click save, and then, lagyan nyo lang kahit anong pangalan, pairs for the week, bawa. Pairs for the week. Yun. So, pag nag-switch ka ng profile, say profile, let's say market overview, ito iba rin ang laman yan. Iba, ganyan ang itsura niyan. Built na to na profile sa MetaTrader 4. May mga built na profile dito eh. Euro, may mga ganyan. So, kung masyado nung maraming profile mo, pwede mong i-delete yung mga yan. Delete mo yung, let's say, delete mo itong Swiss franc. Delete mo yung mga ibang profile dyan. Ito, tapos gusto mo, bawa, ito, nag-switch ka ng profile. Bawa, itong profile na to, ginawa mo to. Just to monitor this, dagdag ka ng mga indicator dyan. Pero, gusto mo bumalik sa pairs for the week or yung favorite na minomonitor mo, click mo lang to. Babalik ka na dun. Alright, so yan lang muna for part 1. Once again, that is just setting up, customizing the interface, customizing the chart for MetaTrader 4. In part 2, we will cover how to add indicators and then type of orders and then how to place orders. Alright, thank you so much for watching and tune in to part 2 of the MetaTrader 4 tutorial. Thank you so much. Goodbye.